Sobrang talamak ang nakawan at korupsyon ng kaban ng bayan at garapalang pangbababoy ng ating bansa. Sino ba ang dapat sisihin nito? Sino ba ang dapat mananagot nito? At ano ba ang dapat gawin ng ating gobyerno ngayon? Yun ang mga katanungan ng sambayanang Pilipino. Kung naalala niyo po kung ano ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos nung pagkaupo niya bilang ika-17 presidente ng ating bansa. So President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has issued an executive order abolishing the Presidential Anti-Corruption Commission and the Office of the Cabinet Secretary. For what? To achieve simplicity. Ano yung simplicity dyan? Para mas simple silang makapagnakaw. Mas simple silang makapagkuha ng pera ng taong bayan na hindi nalalaman dahil kay speaker may akap, dahil kay speaker may AX, may speaker ang daming mga buayang nagfifiesta. Kaya halos mga kongresista ay sobrang bilib kay speaker. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, ang mga kongresista na kakapasok lang ay nakatamaraw FX lang at nakarelo ng siko. Pero pag nakaupo na dyan, naka Mercedes na at naka Rolex pa. Kaya nga nilagay yan ni Tatay Digong ang PECC para mabantayan ang pera ng kaban ng bayan. Pero ang ginawa ng presidente, tinanggal, kinuha, inabolish. Economy, anong nangyari sa economy natin ngayon? Bagsak. At yung reserve gold natin na kinuha ng administrasyon ngayon, $26 billion ba yun? Or something like that. Saan na yan ngayon? Efficiency. Anong efficiency? Para efficient yung makukuha nyo, talagang bulto-bulto yung mananakaw nyo sa pera ng tao ng bayan. Billion. Sobrang lubo yung mga ghost project na for 3 years wala pa rin nakikitang proyekto. Tapos sasabihin ng presidente, mahiya naman kayo. Enough na ba yun? Mahiya naman kayo. Yung mga magnanakaw, mga oportunista, walang mga hiya yan. Pero anong sabi ni Inday Sara? Kung solusyonan yung problemang yan, kayang-kaya yan ng isang araw lang. Kayang-kaya nyo ngang pinadala si Tatay Digong, kinidnap papuntang Hague. Isisaldi ko pa kaya? Diba sinabi ni Inday 2 tao lang ang may hawak sa budget ng bayan, Saldico at si Martin Romualdez. Bakit ayaw busisiin si Martin Romualdez at si Saldico? Ngayon si Saldico, hindi ba kayang kunin yun? Kaya may kasabihan, pag ayaw may dahilan, pag gusto may paraan. Kayang-kaya yan. Bakit ayaw imbestigahan ang mga trabahante, kumpanya ni Saldico? Di ba? Kung gustuhin talaga. Tapos ngayon mayroong independent investigation patungkol sa mga anomalyang flood control. Para ano? Para may masabi
para may masisi? Sino bang may kagagawa nito? Unang-una ho, ang presidente ang may pinakamalaking confidential fund. Ano po ba yung ginagawa ng confidential ng fund ng Pilipinas na for 3 years hindi pa rin alam sino ang nagnanakaw dyan? Kaya pala itong mga kongresista sobrang gustong-gusto nilang ipa-impeach si Inday Sara dahil pala gusto nilang magnakaw pa more. Kasi si Inday Sara siniwalat sila, kaya sobrang galit na galit sila at pinagtanggol nila si Speaker. Kaya itong yun ang nangyayari sa ating bansa. Kung patuloy po itong ganito, wala. Ang mahirap pa kasi dito ay ang daming nagpuprotekta nitong mga isdang untouchable. Tinitwist yung mga storya para sila yung nagiging mabuti. Pero tandaan ho natin, walang masama na magtatagumpay at malalaman pa rin yung katotohanan. Kaya nga si Inday walang ginawa, pupunta lang yung baha, na bulgar lahat, di ba? Yun yung mga natural. Hindi mo kailangang magtanim, hindi mo kailangang magpangalan ng piatos para idiin mo yung walang kasalanan. So ngayon, anong nangyayari ngayon sa ating bansa? So ngayon, ang tanong dyan, sino ba ang dapat sisihin? Sino bang dapat managot? Sino bang dapat panagutin? So mahal kong mga kababayan, mga kaperlas, mahal kong mga OFW, kung sambayan ng Pilipino, kayo na po ang sumagot. Sino ba ang dapat managot? Ito po si Kaperlas Sane, ang iyong lingkod. Lagi nating tandaan, ang Diyos ay andyan lang. God bless.